tapat na pakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster. Ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band, at siyempre napapanood po tayo sa ating FB page na live streaming ngayong araw na ito sa RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng RP World Service. Samantala, ngayong umaga po, ilang mga issue pa rin na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang ating tatalakayin. Sa unang bahagi po itong mga madalas na nagiging problema ng mga buyer, ng mga property, particular yung mga bahay o kondo. Ilan sa mga nagiging problema po dyan, madalas, yung hindi na ibibigay yung title o yung titulo, o kaya po, hindi rin kumpleto, yung mga ipinangako na dapat mayroon na mga amenities o development doon sa kanilang biniling property. O kaya naman, minsan may damage, o sira yung units na i-turn over sa buyer o dun sa bumibili. Samantala, sabi po ng ilang artikulo, patuloy na lumalala ang problema ng mga plastic waste sa bansa. To the point na ayon sa pag-aaral po ng Dutch non-profit organization, yung The Ocean Cleanup. Ito po ay noong 2021. Ang sabi, umano, ang Pilipinas daw po ay ang pinagmumula ng mga plastic o isa sa nangunguna sa pinagmumulan ng mga plastic na dumidiretso doon sa mga katubigan. Yan, umano. Pero mamaya i-confirm po natin yan, syempre. Well, siguro dahil mas malawak yung ating katubigan dito sa ating bansa, marami tayong mga isla at halos napapaligiran nga tayo ng katubigan, kaya minsan mas marami tayong mga water activities. Baka isa rin to sa mga nagiging dahilan. Pero ang maganda, may solusyon na ginagawa ang Department of Environment and Natural Resources at syempre at ang ating gobyerno sa problemang ito. Kaya yan po ay ating pag-uusapan naman sa unang bahagi po ng ating programang Usap-Usapan. Okay, so, palagay ko ready na, Okay, ready na. Via phone patch, yun, kakausapin natin mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs, si Undersecretary Jonas Leones. Undersecretary Yusek, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ben, at sa iyong maraming tagapakinig ngayong umagang ito. Ayun, okay. Nako, bago po yung sinasabi natin na mga solusyon ng Department of Environment and Natural Resources o DNR dito sa nabasa natin at nabalitaan natin na problema na mukhang lumalala daw po ang problema ng plastic waste dito sa bansa. Yusek, ano po masasabi natin doon? Totoo yan. Meron talagang pag-aaral na talagang tumataas din ang ating mga paggamit ng plastic. Gusto ko lang sabihin na medyo ganun makataas pero compared dun sa ating pag-aaral, kasi ang ating
ating waste bin, ano, tinataya natin base sa EMB na data. Opo. Sinasabi po na 61,000 tons every day ang solid waste na na-generate natin sa Pilipinas. Oh. And then out of this solid waste, na kasi masama din yung mga paper, mga glass. So out of these 61,000 tons, mga 20%, 20 to 25% ay plastic. So ibig sabihin, mga 15,000 tons per day of plastic ang ginagawa natin. So ginagamit natin at tinitingnan natin habang tumataas kasi yung population natin, tumataas din ang generation ng plastic at saka yung mga gawi ng ating mga kababayan. Gusto nila kasi talagang lalagyan. Ito yung pinakamurang lalagyan ng mga, ng mga product natin, lalo na sa mga kababayan natin sa mga remote areas. Wala naman silang mga container na magaganda kagaya nun sa mga urban areas. So talagang dumadami yung plastic na ginagamit natin. Bagamat ganun din, Ven, siguro, sabi mo nga kanina, ang ating pamahalaan ay hindi tumitigil para i-address itong mga problema tungkol sa plastic natin. Oo. So talagang nagiging problema, isa nga doon yung mga sachet, ano, na sinasabi nila na nagiging dahilan. Yun nga sabi mo, sir, doon sa mga remote areas. So, Yusek, bukod doon sa mga ganun, ano, na itatapon ng mga sachet, meron pa bang ibang dahilan? Ang talagang dahilan lang natin dito dahil unang-una convenient kasi yung ating paggamit, lalo na kung dito sa ating mga barangay, siyempre, mga pagbibili ng mga ulam yan, mga shampoo nila. Ang maganda, ang statistic kasi natin dito, Ven, ano? Sabi po sa ating data, 163 million of sachets ang na-generate natin every day. Every day. Ito yung mga shampoo, mga coffee na mga nasa-sachet, yung mga ano pa nasa sachet na mga sugar, ganyan. And then, sa plastic bag naman, ang tinataya natin dyan, 48 million plastic bags ang nagagamit natin daily. So ganito kalaki yung problema natin sa plastic. Siguro ito yung tinitingnan natin kung paano magkaroon ng alternatibo yun, para magawa naman ng ating kabayan, kasi hindi natin sila ma-pressure kasi kung wala tayong may bigyan na alternatibo sa plastic na mura at saka may same function, same na kagaya ng plastic, talagang mahirapan tayo dahil ito talaga yung talagang lalagyan nila. Kaya nga marami na tayong ginagawa ngayon ng mga solusyon. Totoo niyan, meron pa tayong batas na ipasa ang ating Kongreso na ini-implement ng ating department, yung tinatawag nating Extended Producers Responsibility. So later on, madidiscuss natin mamaya kung ano itong laman ng EPR. Sige, sir. Sige, Yusek. Mamaya i-discuss natin yung mga batas at yung mga alternatives pa, no? Pero yun nga, gusto nating i-confirm dahil sabi nga doon sa binanggit natin kanina, yung isang Dutch non-profit organization, no, doon sa kanilang pag-aaral, na numero 1 daw na plastic source ang Pilipinas nitong mga plastic waste. Totoo ba yun, Yusek? Actually, pinag-aralan din namin, Ven, tinignan namin yung methodology nila, ano ba naging basihan nila dyan sa study na yan na ginawa noong 2021. Medyo hindi kami komportable dun sa ginawa nila kasi nakasaad dun sa study na ang sinasabi nila, ang nakita ro nila na plastic waste sa ocean natin ay 63,000 tons. Okay. Pero base naman dito sa ating data and accomplishment and na-generate na, nakita lang natin na out of 63,000 tons sabi nila, pero 6,000 lang naman talaga yung nangyari doon. Ang study natin from 2020 to 2024. So nakita natin na medyo hindi natin mapaniwalaan yun dahil kung makikita mo pa lang, Ben, ano, ang population natin ay 100 million lang. Sa ibang bansa naman, mga billions ang kanilang population doon. Sabihin na lang natin na kalahating kilo ang kanilang na-generate na plastic or waste. O talagang ang layo ng ating pag-generate kung ito lang yung population natin. Kaliit lang ng ating bansa. So, yun ang hindi namin yung paniwalaan. Kaya nga sabi namin parang walang basihan. Yung study na yun. So, paano yung ganon, Yusek? Pag may mga ganong study tapos parang hindi naman parang tama, paano natin to kino-contest? Kino-contest ba natin o hindi naman na? Ang ginagawa naman natin dyan, hindi naman natin kino-contest, baka naman talagang may basihan. May source, Tinatanong lang namin, ano ba nagbasihan ng mga pag-aaral na yan? Ano ba ang ginawang methodology? Ano ba ang ginawang mga parameters, consideration? Kasi kung sabihin nila nakukuha sila ng mga data na sa isang lugar lang, hindi nila titingnan yung kabuuan ng ating bansa, baka hindi naman tama ang kanilang methodology. So,
yun lang ginagawa natin. Sa ngayon naman, di naman sila sumasagot eh. Hirap na kanila sa mga study na ganito pagka nagbigay tayo ng konting humingi tayo ng clarification, hindi naman nila i-ignore naman nila yung kanilang mga ginawa. So, kaya lang nakapag-publish. Ayun na nga eh. So, yun na nga. mahirap din eh. Oo, yung katulad no, nabasa na namin. Syempre mabibigla ka no, 'di ba, Yusek? Eto pala, number 1 ang Pilipinas, 'di ba? Pagdating sa plastic waste. Pero ang sabi naman namin, tayo naman sa gobyerno makikita na din naman. Yes. Mula dito na lang, Ben, dito na lang dito sa ating Manila Bay, sa Pasig River, talagang mula kahit na since 2016, talagang nag-umpisa na tayo maglinis at sa Manila, makita mo naman na medyo nag-improve na rin yung Manila Bay in terms of water quality, mga basura, sa mga tributaries natin, like for example, sa Pasig, San Juan, may mga effort na tayo. At hindi lang diyan na rito, Ben, Opo. Ito talagang tinatawag natin yung whole government approach. Sa paglilinis natin ng mga katubigan natin, Ben, kasama natin yung mga ibang ehensya ng pamahalaan, yung mga critical agencies natin, like for example, yung DILG, DPWH, at MMDA. Sila talaga yung katuwang natin sa paglilinis ng ating katubigan dito, particularly sa Metro Manila. Ayun nga, Yusek, siguro pumunta tayo doon dahil yung mga nabasa din natin na isa sa mga ginagawa, meron tayong mga rangers yung mga river rangers natin, at saka yung mga iba pang mga detalye tungkol dito sa paglilinis doon sa ating katubigan. Paano ba natin ginagawa yon, Yusek? Ang ginawa natin yan, sa paglilinis na kasi ginagawa naman natin, hindi lang naman tayo naglilinis. Ang ginagawa natin kasi itong mga paglilinis natin, mga band-aid solution lang to. Pero kailangan talaga natin na matingnan yung source ng mga pollution natin, yung mga plastic natin. Nakita natin dito na ang pinanggagalingan yung mga esteros and creeks kasi nandun yung mga informal settlers natin. So ginagawa nila, doon nila talaga, wala naman silang pagtatapunan. So ginagawa nila, doon nila tinatapon sa backyard nila na water body nila, mga creeks. So, isa sa mga long-term measure na ginagawa natin, katuwang natin ng DSUD at saka yung NHA, nire-relocate natin, re-resettle natin yung mga communities living along the waterways. Yan. So, nakikita natin. Tapos yung mga pabrika naman, nakita natin na nagtatapon ng kanilang mga liquid waste, solid waste nila. Pinapenalize din natin at in-enforce natin yung environmental laws. So, ginagawa pa rin natin dyan yung mga nag-exceed, yung mga mga buildings na kumuha ng pina-expand nila yung kanilang area na pinapalit yung daluyan ng ating mga creeks and rivers, pinagbabaklas natin para ibalik natin yung normal lawak at saka yung lalim ng waterways. So, on top of that, itong mga measure na ito, talaga naglilinis pa rin tayo. Sabi mo nga kanina, yung Estero Rangers natin, ito yung mga naitap nating mga community din. Sila yung mga community din, ginawa natin, dineputize natin sila para mag-monitor at maglinis ng kanilang mga esteros na malapit sa kanilang lugar. So yun ang ginagawa. Hindi tayo nag-hire ng mga Estero Rangers, mga nag-clean dyan sa areas na malayo. Okay. So gusto din natin, na-identify natin itong mga community na ito, parang fast forward na rin ang turing natin dito. Habang naglilinis sila, nakakaroon silang benepisyo sa environment. At the same time, job employment pa nila. Ayun, oo. Nabibigyan pa natin sila ng trabaho. Pero, Yusek, basically, ano yung ginagawa ng mga Estero Rangers natin dun sa yung paraan nila ng paglilinis? At gaano karami yung nakukuha nila daily doon sa kanilang paglilinis ng mga plastic waste? Ngayon, ang makukuha nila, like for example, dito sa Pasig River na lang, ang ginagawa kasi ng ating mga Estero Rangers yan, unang-una, tinitingnan nila na sila yung nagiging regulator doon, sila yung nagiging monitor, nagbabantay kung sino-sino yung nagtatapon. Okay. Sino man yung nagtatapon, pinagsasabihan nila at sinusumbong sa atin. Pangalawa, itong mga Estero Rangers nito, everyday, kasama nila yung mga kasama nila, sila nagli-lead sa community, sa barangay nila para linisin yung lugar nila sa Esteros. Okay. Sila talaga every day sila yung titingin doon, pinababawalan nila at sila naglilinis. Sabi nga rito sa ating data, Ben, from 2020 to 2024, nakapagkuha tayo sa Pasig River lang, nakakuha tayo ng 53,000 tons of solid waste and water hyacinth na i-remove natin doon, no? So,
ito yung every kasi ginagawa natin every cleanup. Inaaral natin kung ano yung mga basura na nandyan. And then tinatapon natin sa tamang lugar, no? Kasama natin local government, DIL. Sila po yung katulong natin kung saan natin itatapon yan at saan natin itatransport. Kasama rin po natin dito ang MMDA dahil sila naman po yung katuwang natin sa paglilinis ng mga esteros dito sa Metro Manila. So ito yung ginagawa natin, kaya may estero rangers tayo. Sila na rin yung ating bantay doon sa lugar na saan man yung mga basura at sila na rin naglilinis. Sa mga rivers, no, yung mga malalapit sa kanila, mga estero, mga creek, no, na malalapit sa kanila. So Yusek, tanungin ko lang kasi sabi mo since 2020 meron na tayo mga estero rangers, meron na tayo mga ginagawa. So paano natin i-compare yung mga estero natin nung time na yon at saka estero natin ngayong panahon na ito? Sa ngayon, medyo nag-i-improve naman, but hindi ko naman maklaim na talagang luminis na yan kasi ang problema natin dyan, Ben, sa totoo lang, kung di natin babantayan yung mga tao na nandyan nakatira sa mga paligid ng mga rivers, talagang hindi natin makokontrol ang pagdami ng basura. Kasi dito, Ben, ito serious problem natin to, yung mga informal settlers. Yung mga ibang galing sa mga probinsya, di ba, naisip nila, punta ako sa Manila, may mga magandang opportunity doon. So pagdating naman dito, wala rin naman sila masyadong makukuha. So ginagawa nila, nag-squat nila kung saan-saan. So hanggat hindi natin talaga makontrol lahat ng mga informal settlers dito sa along the river, and at the same time, hindi natin talaga ma-enforce yung environmental laws natin sa mga pabrika, sa mga buildings dito, mga condominiums dito sa malapit sa river, mahirapan talaga tayo. So ngayon, ang ginagawa natin talaga, ito yung pinangungunahan natin. I-resettle natin yung mga communities, kasama ng DSUD, the NHA. Ito naman ding mga pabrika na nakatabi sa mga ilog at doon nagtatapon, pinapatigil natin. Minsan pinapasarado pa natin yan, Ben, para hindi na sila magtapon doon. So sa ngayon, mula noon, nakikita natin ang pag-improve ng kalidad ng tubig dito sa Manila Bay, sa Pasig River, sa Laguna Lake. So because of our effort, ganitong ginagawa natin sa pamahalaan. So ano pa yung Yusek, sa paglilinis na yan? At meron ba tayong goal? May target ba tayo na by this year or by this time, medyo dapat hindi na ganun kadumi yung ating mga estero? Ganito, kung mapansin mo, nung sometime in 1990, nagdesisyon ang ating Korte Suprema na linisin ang ating pamahalaan ng Manila Bay. So, before the rehabilitation ng Manila Bay natin, ng Pasig River, ng San Juan River, Parañaque River natin sa Metro Manila, ang total coliform natin, yung dumi, yun ang measure natin, Ben, natin yung mga kadumihan doon. Ang measure namin dyan, ang standard namin dapat ay 100 most probable number per 100 ml, yun ang standard 100. Pero nung bago mag-rehabilitate kami ng Manila Bay, ang aming measure ay nasa billions. Ang dumi ng tubig yan sa lugar na yan. Pero ngayon, masasabi natin, na ibaba na natin yan because of our efforts ng pamahalaan, ng PNR, ng ibang ahensya katulong natin dyan. Na ibaba natin ng millions to thousands na lang. Wow. So millions to thousands. And then, yes, we can provide you the data nga. Paano natin nagawa yan. At minsan may mga lugar kami na because of our strict enforcement at kasama natin yung mga barangay natin, nasa 100 na lang. So kung 100, minsan nasa 900 na lang, 800. But we cannot still reach yung yung target natin na 100 most probable number per 100 ml. Dahil siguro talagang kailangan talaga na konting tiyaga pa. Kaya nga meron tayong tinatawag na sa Supreme Court na continuing mandamus. Sa ating batas kasi, Ben, pag sinabing mandamos, inuutusan ka ng Korte Suprema na gawin itong isang bagay. Kaya lang, na-realize ng Supreme Court na hindi naman overnight, kasi hindi naman isang buwan o isang taon. Kaya ang ginawa na lang ng Supreme Court, continuing mandamos hanggang sa natin. But every year may mga hanggang ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve.
Oo, Ayun. Okay. So, Yusek, total nandun na tayo sa mga korte-korte, no? Kasi syempre, isa sa mga pwede din natin gawin ay yung talagang to make people comply, ano? Yung magkaroon talaga ng compliance itong mga tao dun sa batas tungkol dito sa ating kapaligiran, lalo na dun sa paglilinis natin sa mga estero natin. So, ano ba yung basically, yung mga basic na nakalagay dun sa batas? Sa solid waste kasi nakalagay diyan sa batas natin ay dito kasi may dalawang batas tayo kasi na sinusunod patungkol sa waste management. Ang una natin yung tinatawag nating Republic Act 9003. Ito yung Solid Waste Management Act. Nakasaad dito kasi sa Solid Waste Management Act natin na every household then dapat nagsisegregate tayo ng ating basura. So, nabubulok, hindi nabubulok, ayan, mga ganyan category, pwedeng recycle. So, dapat sinusunod to ng ating mga household. At ito naman barangay, dapat din kinokolekta base ron sa category. Kung nabubulok siya o hindi nabubulok. And then, yung barangay ngayon ang may responsibilidad. Ang local government natin ang may responsibilidad dyan. No? So, kaya lang, problema, minsan hindi nalalaman, hindi naiintindihan ng mga household. Kulang yung information dissemination para maintindihan. So ito yung ngayon yung ating pinututukan na dapat maintindihan nila na sa ating batas dapat sinisegregate nila ang kanilang mga basura. So ito patungkol lang to sa solid waste. Kaya lang nakita natin, sabi ko kanina, Ven, out of the 61,000 tons ng solid waste natin, 20 to 25% niyan ay plastic. Diba? Itong solid waste nating iba, like for example, yung food waste, paper, mga papel, mga babasagin. Ito nare-recycle natin ito eh. May pinupuntahan ito. So pwede nating ma-reuse yan, ma-recycle or ma-repurpose. Ang mahirap problema natin ay plastic. Wala kasing paglaring, hindi natin alam kung paano natin tatapon yan, dispose. Yun nga. So kaya nga dumating naman yung tinatawag nating Extended Producer's Responsibility. Okay. Ano nakalagay doon, Yusek? Yan. Kung saan naman, hindi na lang local government at hindi lang yung household ang may role. May responsibility. In solid waste. Sabi ng EPR, itong mga producer, itong mga industry, itong mga malalaking kumpanya na nagge-generate ng plastic, dapat sila ang mag-address ng kanilang mga plastic. Yes. So, ibig sabihin, yun na yung missing link. Kasi itong mga producer ng plastic, sila na dapat ang mag-dispose yan, mag-discard. So, sabi ng batas, so for 2023, ang mga obliged enterprises, itong mga malalaking kampanya like Procter & Gamble, Nestle, SM, mga dapat sabi nila, dahil kayo nag-generate ng plastic, for 2024, dapat ma-recover nyo 20% ng plastic na na-generate nyo. 20%. So, dapat sila, kaya itong mga obliged enterprises, they are now responsible, obliged, para kolektahin yun. And then, 2025, dapat makolekta nila yung 40%. Okay. Every year tumataas. Okay. Pagdating ng 2025, 60, hanggang 2028, sabi sa batas, 2028 dapat, isang kumpanya nag-generate ng plastic, dapat 80% ng kanilang generate ng plastic ay nakukolekta nila at nare-recycle at nare-repurpose nila. Otherwise, pag hindi nila ginawa yan, malaki ang sanction, malaki ang penalty. Maaari silang ipasarado, maaari silang ipapenalize nilang malaking halaga kung hindi nila susundin ng batas. So, ito yung ngayon ini-implement nating mga batas na meron tayong pang-address sa household, meron tayong mga solution para sa local government unit, at itong mga obliged enterprise na nag-generate ng plastic, meron na rin responsibilidad na sila dapat ang magkolekta at sila dapat ang mag-dispose. Kanilang problema kung paano nila i-get rid itong mga plastic na na-generate nila. So, dapat... So, ito yung batas na dapat sundin natin. Okay. So, sir, dapat by 2025, naka-comply na sila dyan. Ngayon 2024. Ngayon 2024. Oo, ang deadline nila, Ben, ha? Ang deadline nila, by July 1, dapat mag-report na sila sa amin. Kung ano, kasi na-identify natin. Ngayon, meron kaming based sa DTI, may mga enterprise, mga company na nag-generate ng plastic, about 2,000 industries. 2,000 industries. So ngayon, nag-register lang sa amin para dito sa EPR program namin. Kulang-kulang 917 companies pa lang. Okay. So itong 917, magsasubmit na sa amin dapat ng kanilang report
By July. compliance ng 20% for 2023. Okay. Yung mga ibang hindi nag-register, tingnan natin ngayon kung gaano sila katigas. Ayun. Like after July 1, mag-i-issue na kami ng mga notice of violations dito sa mga kumpanya na hindi nag-register at hindi nag-participate dito sa APR program natin. Okay, ayan. So, yun pala yung aabangan natin, Yusek? Kung sino, ano mangyayari dun sa mga hindi nag-comply, hindi nag-register, Oo, dahil mahigpit ang batas natin, dahil hindi ng ating Kongreso, dahil nakikita kasi ng Kongreso natin na medyo malaki nga ang problema natin sa plastic. So, ipinasa nila itong EPR na kina-clarify at pinidefine yung role ng mga industry when it comes to generation ng mga plastic. Ayun. Ito, tanong ko lang, Yusek Jonas, paano natin ikakategorya, paano natin ilalagay na itong enterprise na ito, itong kumpanya na ito ay kailangan mag-enroll dito? May mga, paano natin sila ikakategorya? Oo, meron silang kategory. Sa ating sabi yun ng batas kasi, dapat, unang-una, dapat yung kumpanya nag-generate ng plastic. Siyempre, kung may nagagawa ka ng shampoo, di ba? Siyempre, meron kang plastic yan. Okay. Yung mga matitigas. Okay. O yung mga magawa ng mga coffee, sa shake, plastic bag. Okay. Alam nila dapat plastic. At dapat, obliged ka mag-register sa amin kung ang capitalization mo ay 100 million. So dapat ganun kalaki yung kumpanya. Dapat. Okay. 100 million. Kasi kung hindi naman pwedeng 100,000, maliit lang. 100 million dapat yung kanilang capitalization sa kanilang kumpanya. Kung pumasok kayo dito sa requirement na ito, edi dapat mag-register kayo sa amin. Ayun. Naku, Yusek, marami pa sana kaming tanong, kaya lang medyo wala na tayong oras. Ang dami pa nating problema, like for example, Yusek, yung mga kontaminasyon ng mga microplastic dun sa mga katubigan natin, di ba? Yung mga kinakain natin nandun sa mga lake na yan, sa Laguna Lake, di ba? Oo. Ang dami rin nating problema dun, di ba? Yun nga yung sinasabi ko kanina, Ben, na talagang kailangan talaga this problem should be addressed. Yes. Parang full government. For example, itong microplastic, dapat kasama whole natin government yung approach DOST talaga. DOST para makita natin yung mga sources ng microplastic. Kasi yung mga t-shirt natin, pag naglaba tayo, may mga microplastic yun na nga. pa rin. Oo. Naku sir, at saka pinaka-importante, yung mga kinakain natin, yung mga nahuhuli natin, yung mga isda, di ba? Doon sa mga katubigan na yun. O yung mga, yung mga nandun sa katubigan na yun na kinakain natin. Ang problema natin doon, Ben, kasi hindi siya hindi siya nasisira. Yun nga. Pag kinain na nag-accumulate lang siya sa katawan ng mga isda, sa katawan natin, talagang delikado pag hindi natin. Yun na nga, sir. So, Yusek, next time yan yung pag-uusapan natin. Bibigyan natin ng details yan at saka kung paano natin din mariresolve ito. Pero, sir, maraming salamat po sa oras ninyo. Anytime po. Okay. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am Ben, salamat. Opo. Maraming salamat po kay Undersecretary Jonas Leones ng Department of Environment and Natural Resources. Nako, yan talaga yung mga nagiging problema natin. Nako, susunod po sa ikalawang bahagi, another problem na naman na talagang basic na pangangailangan ng mga tao tungkol sa ating mga shelter doon sa ating bahay. Sa pagbabalik po na ating programa, makasama natin ang ating mga kaibigan mula sa Human Settlements and Adjudication Commission. Sa pagbabalik po na ating programa, Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Your tiny steps led you to this big achievement. Congratulations, 2024 completers and graduates. You're one step closer to making your dreams come true. Naway baunin nyo at isabuhay ang mga experiences, skills at life lessons na inyong natutunan sa pagharap sa mas malaking mundong naghihintay sa inyo. Cheers and all the best, Batch 2024!
Isang pagbati mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Congratulations, Ronda Pilipinas, sa pagkakatanghal bilang Most Remarkable Program of the Year. Most Remarkable Program of the Year. Sa Philippine Golden Eagle Award Body 2024 na ginanap sa The Heritage Hotel sa Pasay City. Ronda Pilipinas, congratulations for bagging the Most Remarkable Radio Program of the Year. Ang inyong tapat na serbisyo sa bayan ay talaga namang hindi may tatanggi at litaw na litaw sa inyong programa. Kaya muli, sa mga host ng Ronda Pilipinas, Lawrence Tanhoco at Michael Rogas, at sa lahat ng tao sa likod ng programang ito, congratulations! Tunay kayong ipinagmamalaki ng buong Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Surigao del Sur, ang sunod na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maghatid ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya roon. Ito pong tulong na ito, ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang may parating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Ipinagbigay alam rin ng Pangulo na naglaan rin ng pondo ang pamahalaan para sa pagsusulong ng kalusugan at edukasyon sa Caraga Region. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 1.5 bilyong piso para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Mayroong higit 100 health facility projects din. Meron din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan na nasa budget. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa ikalawang bahagi na po tayo na ating programa Usap-Usapan. Tulad ng binanggit natin kanina, isa din sa mga madalas na nagiging problema natin, syempre, yung ating masisilungan, yung shelter natin. Kaya ngayong araw, itong pag-uusapan natin, makakasama natin via Zoom mula sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Mula sa, Attorney for Legal Division, si Attorney Corinne Madeline Flores Fontanilla. Attorney Corinne, magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Ven. Maraming pong salamat sa muling pag-imbita niyo sa amin dito sa inyong programa. Ayun, ako, syempre, kailangan namin yung mga advice ninyo dahil, syempre, di ba, basic ang pagkakaroon ng shelter o nung matitirahan ng ating mga kababayan. Di ba, yan yung isa sa mga pangunahing pangangailangan natin. Last time, napag-usapan natin yung flow, yung ng adjudication process, Attorney Corinne. So, ngayon naman, pag-uusapan naman natin yung mga karapatan ng mga bumibili, yung mga buyers natin, yung mga nagiging problema nila na pwede nilang idulog sa HSAC. So, Attorney Corinne, ano ba yung mga kadalasan na irereklamo ng mga buyer natin sa mga developer o yung mga owner ng mga proyekto, halimbawa ng condo, subdivision o kaya yung mga housing unit? Yes, Miss Ven. Ang kadalasan po na fine-file po dito sa amin sa HSAC ay yung tinatawag po nating breach of contract. Pag sinabi po kasi nating breach of contract, Miss Ven, ito yung hindi pagsunod ng isang party doon sa kasunduan nila, doon sa isang party sa same contract. So dito po sa HSAC, ma'am, pag ang buyers po natin nag-file ng kaso po dito, it's normally dahil po ang ating developer o ang owners ay hindi po sumusunod doon sa kasunduan or specifications po doon sa approved plan doon sa subdivision, sa condominium, sa housing units po, na within the time frame po dapat na deliver po ng ating developer. So pag
kasi Miss Ven, ang tendency po ng ating mga buyers ay mag-stop payment. Ibig pong sabihin ay hindi na po sila magko-continue ng kanilang pagbayad ng monthly amortization, monthly installments po, sa kadahilan ng hindi po na-develop ang property, incomplete po ang pag-develop doon sa time frame na kanilang napag-usapan or ibinigay po ng batas kay developer. So pagka ganun po ma'am, ang tinatanong lang, ang nirequire lamang po ng ating batas para maging valid po ang stop payment ng isang buyer ay magbigay po siya ng due notice kay developer na titigil na po ako magbigay ng payment sa inyo sa kadahilan ng wala po akong nakikitang development doon sa project po. Okay. So dapat si buyer magsabi siya doon sa developer na ay hindi mo na ako magbabayad kasi hindi niyo naman nagagawa yung mga dapat na ipinangako niyo sa akin, di ba? Tama po, Ms. Ben. Okay. Paano kung hindi ginawa yon ng buyer at hindi rin ginawa ng developer yung kanyang dapat gawin? So ano yung mangyayari? Tuloy-tuloy pa rin po ang hindi pag-comply, no? Dahil po wala pong party na nagre-reklamo. So kaya kailangan po itong ating mga buyers ay diligent din po, no? Dahil sila ay nagbabayad ng kanilang hard-earned money. Yes. At dahil po sa PD 957, sinasabi po doon na hindi po pwedeng ma-forfeit kahit ano pong installment payments po in favor of the developer. Kung nag-stop payment po si buyer sa kadahilan ng non-development po. Okay. Kasi sabi mo, Attorney Corinne, kailangan meron mo ng notice, ano? Notice. Oo, due notice doon sa ano na yan, yung buyer. Yes. Ano yung bago siya huminto ng kanyang pagbabayad. Yes. Paano nga kung huminto siya ng pagbabayad dahil nakita niya na hindi nga nagawa ng developer yung gusto niyang gawin doon sa bahay niya, pero hindi naman siya nakapagbigay ng notice. So paano yun? Yes, ma'am. Kasi kailangan pong mabigyan ng notice sa developer na ang rason po ay non-development. Okay. Dahil kung ito ay ibang rason po, ibang batas po ang mag-a-apply. Ang Maceda law naman po. Okay. Okay. Pero pag napatunayan naman po na talagang on its face, Miss Ven, ay wala pong development, ay may full refund pa rin po ang ating buyer po. So kahit na walang notice? Kailangan po ng notice pa rin, ma'am. Okay. Yes. Kailangan po sa batas natin yun. Pero hindi na, po. Attorney Corinne, halimbawa, na late lang yung notice kasi late niyang nalaman, di ba? Hindi na siya nagbayad, for example, ng ilang buwan or ng ilang payments, hindi siya nagbayad kasi nga, nainis siya dahil hindi na-develop yung ano. Pero, hindi siya nakapagbigay ng notice. Pwede bang ihabol yon? Tapos, yes, Ms. Ben. Tapos yung credited ba yung hindi na siya sisingilin dun sa mula nung hindi siya nagbayad? Yes, Ms. Ven. Tatandaan po natin, ang root po na batas na ang ginagamit po natin dito ay ang PD 957 o ang tinatawag po nating Subdivision and Condominiums Buyers Protection Decree. Okay. So ito po ay pro-buyer po, ma'am. So kapag po, siguro in cases sa ganyan, case-to-case basis po, Miss Ben, pero po usually kinakonsider po natin ang mga notices na talagang on its face, hindi po nagpatupad or mga later notices, pero kailangan pong may notice po na ito po ay, Kung napatunayan naman po ni developer na, iba naman po ang iyong rason at hindi naman dahil sa non-development, hindi po 957 ang mag-a-apply, ibang batas po. Pero meron pa ring batas na pwedeng i-apply. Yes, Ms. Ben. Okay. So, doon sa mga buyers natin, marami naman pala pwedeng i-apply na batas kung sakaling hindi susunod, makakasunod doon sa contract, no? Yung developer. So, Attorney Corinne, pwede ba nating ulit kung ano yung pwedeng gawin ng buyer kung sakali lang, no, na hindi nga makatupad yung developer doon sa kanilang usapan, sa kontrata nila? Yes, Ms. Ven. So, despite demands, kunyari ho ay nagde-demand ng ating buyer at wala pa rin pong tugon ng ating developer ng kanyang papatuloy or i-refund mo ako ng aking mga binayaran, maaari na po siya mag-file dito sa HSAC, Ms. Ven. Na case for refund po ang tawag po natin dyan. Okay. At dito po sa case of refund po, kailangan po na mapatunayan po niya na yun nga po, yung ang ating mga requirements kanina. At pag napatunayan po yun, ang sinasabi po ng PD 957 ay full payment po ng lahat ng nabayaran niya mula sa down payments, monthly amortizations, kasama po ang interest. Ang hindi lang kasama, Ms. Fen, ay yung mga delinquency interest, syempre na fault po ng buyer natin. Ayun, siya naman may kasalanan nun. Okay. Yes, so ito, pag ang pinag-uusapan dito, yung
hindi nakasunod sa kontrata yung developer. Paano, Attorney Corinne, kung halimbawa naman yung tungkol dun sa mga title, ano, nagawa niya yung unit pero hindi naman nakakapagbigay ng title o ng titulo kahit na buo na yung binayad ng isang buyer. Ayun, Miss Ben. Sa puntong ito po, gusto po nating i-emphasize sa ating mga manonood at tagapakinig na karapatan po ng isang buyer na makuha po ang title niya kapag siya po ay nakapag-full payment po sa developer. At ito po ay karapatan ng isang buyer pag full payment po, na-deliver ang title at obligasyon po ng developer na i-deliver po ang title. Paano, Attorney Corinne, kung hindi nga ma-deliver ni developer itong titulo, so paano gagawin ni buyer? Yes po. So ito po, right na po siya for filing of a case with us po. Kung initially, pan-demand po ay wala po talaga, magfa-file po siya ng case dito po sa HSAC for specific performance for the delivery of the title, Ms. Ben. Okay. Uy, gaano katagal yun, Attorney Corinne? For example, nag-file siya. Gaano katagal umaandar yung proseso niyan hanggang magkaroon ng conclusion o indecision? Yes po, yan po ay nasa procedure po natin. Lahat po ng proseso within the legal process sa pag-file po ng case ay may katumbas pong period no sa ating rules of procedure. However po, ito ay napakadepende po, Ms. Ben, sa partisipasyon ng mga parties. Kung sa pag-file pa lang po ng complaint ay hindi po mahanap ang respondent, hindi po ma-acquire ang jurisdiction, doon po nagkakaroon ng adjustment po no doon sa ating timeline. Pero po kung lahat po ng parties ay nagpa-participate po, nagpo-coordinate, meron po tayong time frame na nakikita po dun sa ating HSAC Rules of Procedure, and from the time na nasubmit po for resolution ng ating kaso po, may 90 days po ang ating regional adjudicator para po mag-decide. Yes po, nasa Rules of Procedure po natin yan. So 90 days, no? Yung pinakamatagal na yon, yung 90 days, o yun yung Yes, Miss. Yun po yung maximum period for issuing the decision po. Pero syempre po, iba po yung proseso natin before the decision, Miss Ben, yung filing answering, iba pa po yun. Okay. So dapat, paano kung halimbawa biglang nagtago, no? si developer, medyo mas matatagalan yun, no? Diba, Attorney Corinne? So, sige. So, punta naman tayo dun sa kumari, ayan na, binigay na ng developer, tumira ka, or tinignan mo na yung unit mo, pero nakita mo may mga damage, ganyan, or yung mga ganon, So, ano yung pwedeng gawin ng isang buyer? Ano yung rights niya, karapatan niya? Dito. Okay. So, Ms. Ben, din po, karapatan po din ng isang buyer, upon turnover po ng unit sa kanya, dapat po ito ay in good condition. Ang ibig pong sabihin, maayos po ang unit at ito po ay naaayon sa specifications ng nabili niya pong unit. Ngayon po, upon turnover, Ms. Ben, nakita niya may mga cracks, may mga minor leaks po, minor defects, may mga leaks po. Ito po ay dapat i-communicate po sa developer. So, pag na-communicate po sa developer po has an obligation to repair. Ngayon po, before the official turnover of the property, Ms. Ben. So, yes po. Kapag ka naman, Ms. Ben, after turnover, doon maayos po during turnover, tapos nagkaroon na po ng official turnover, then after, doon po lumabas ang mga damages, mga defects, cracks po, lumalaki ang mga cracks sa floor, sa ceiling, or sa walls po natin. Ito po at Ms. Ben, ito po ay pasok po sa tinatawag nating warranty against hidden defects, no? Yes po. So, pwede po na mag-file ng case ang ating buyer sa HSAC, lalo na po kung hindi na po ito repairable. O ibig pong sabihin, meron na pong safety, security concerns na po, no, na may fear on the part of the buyer na po hindi na makatira doon dahil malaki na yung cracks. So, pagka ganun po, Ms. Ben, pwede po silang mag-file ng case po dito sa HSAC. At gusto ko lang pong i-share na ang Korte Suprema po natin naglabas na po ng desisyon tungkol dyan na pwede pong mag-demand, no, ang ating buyer po na mapalitan po yung unit ng panibago, maayos, ngunit same value po ng kanyang nabayaran noong una. At syempre, Ms. Ben, hindi po natin nakakalimutan ang damages at maaari pong patawan ng penalty, no, ang ating
developer kung mapatunayan po, Ms. Ben, na ang cause po ng damage na yon ay hindi pagsunod ni developer sa specifications ng approved plan. Ayun, okay. Pero Attorney Corinne, may ano ba yan? May time frame? Halimbawa, tumira na yung buyer dun sa condo, sa unit, or sa bahay na yon. Tapos nakita nila, tsaka ilang panahon bago lumabas yung mga defects na yan. Kasi sabi natin may warranty, no? May time frame ba yan? Kung halimbawa, dapat for 2 years, ganito, walang gano'n. Meron bang time frame? Ito po ay sa Korte Suprema decision po na sinasabi ko po kanina, wala pong time frame dahil po yun ay nagsimula ang kanilang parang cracks po in 1987, after 1990, saka lumaki po yung mga yes po, matagal po yung time na lumipas bago lumabas, pero napatunayan po kasi ng buyer na ang reason po ng damage na yun ay because hindi po sumunod si developer sa plan. So wala pong time frame sa jurisprudence po na nabanggit ko kanina. Okay. So walang time frame. Basta halimbawa, tumira ka dun sa bahay na yun, tapos sinabi nung developer, okay yan, walang pero after, kunwari, 4 years o 5 years, lumabas yung mga depekto na yon, pwede mo pa rin tong i-contest. Pwede mo pa rin as long as, yes, Ms. Ben, as long as ang reason is hindi po sumunod si developer sa approved plan. Pero Ms. Ben, masabi ko na rin lang po na sa mga kontrata po kasi ng buyer at developer, meron din po doon ng mga warranties na nilalagay ni developer na inagrihan po ni buyer. And pwede po nilang i-check din yun. Kung pasok po doon sa time frame, yun po ay pwede po nilang i-contest. Okay. So dapat basahin mabuti yung kontrata, no? Kasi baka mamaya, may nalagay na gano'n. Kaya lang minsan yung kontrata ang haba. Kaya parang sasign ka na lang. Tapos yung mga iba pa, Attorney Corinne, hindi, totoo to yung mga iba pa, no, na naririnig natin na ganyan nagkakaroon ng problema sa mga kontrata. Kasi syempre yung iba hindi naman marunong mag-Ingles, di ba? Mas nakakaintindi sila sa ating language, sa Tagalog. Nakasulat siya sa Ingles. So, minsan hindi nila talaga maintindihan. Pero para na lang, for the sake of, ma-submit, sige, pirma na, no? So, hindi nila na-realize na ito pala pinirmahan ko. Iba pala yung nakalagay. So, importante po. Oo. So, ano kaya dapat gawin? Like, for example, hindi nila maintindihan yung mga contract na yan. Paano? Pwede ba silang muna nila, no? Sa mga, paano ba? Una po, kailangan po may prevention po dyan. So kapag hindi po maintindihan ng buyer, due diligence niya pong ipa-interpret po ito, no, sa developer. Bago po pumirma, kailangan basahin mabuti. Ipa-interpret po at dahil po normally po ang ating kontrata, Ms. Ben, ay under oath po na sinasabing naintindihan po ang kontrata ito. Yun na nga, due diligence po ni buyer. Kung gusto niya pong ipa-translate sa Tagalog at pumayag naman po ang owner, bakit naman po hindi para po mas protektahan ang karapatan ng ating mga buyers. Oo, tama. At saka, or mas mabuti para sa akin, no, ipa-interpret natin dun sa mismong abogado, no, sa mga lawyer. Oo, kasi para mas, baka mamaya, ayoko naman mag-isip, pero baka mamaya developer, hindi sa akin ipaintindi masyado. Yes po, tama po yan, Ms. Ben. Doon po sa mas knowledgeable na makakapagsabi po doon sa legal jargons po, ano po ang ibig sabihin, yung mga ganyan, Ms. Ben. Kasi minsan ako kahit na nakakaintindi ka ng English, 'di ba? Minsan may mga technical na mga words, 'di ba, na terms na hindi naman natin maintindihan, na ang mga nasa batas lang ang nakakaintindi. So mas mabuti talaga. Oo, bago tayo pipirma ng mga importanteng kontrata at saka maglalabas tayo ng pera, ay kailangan talaga ipa-interpret natin doon sa pinagkakatiwalaan natin mga abogado o lawyer, no? Yan, katulad kay Attorney Corinne. Yan. Baka pwede Thank you, Brava. Yes, Ms. Ben. Oo, baka pwede tayong lumapit. Okay, sige, ito. May pananagutan ba daw si developer kung ang unit ay masira dahil sa natural calamity? Attorney Corinne. Sa unang pagkakataon po, pag narinig mo yung tanong na yan, Ms. Ben, parang dapat wala atang obligasyon, no? Ang developer ng natural calamity naman. Yan po ang isipin natin. Ngunit, Ms. Ben, yun pa rin po, pag napatunayan po ng ating buyer, no, kahit na ang nag-trigger po ay calamity, for example, earthquake po, pero ang main reason, ang root cause po ng pagka-damage ay hindi pa rin po pagsunod ni developer sa root cause, ay sa specifications po ng ating approved plan na nag-cause nung damage. Maaari pong mag-file pa rin ng case ang ating buyer dito po sa HSAC. Ayun. So dapat
kung ano makikita doon sa investigation, doon malalaman, ano, 'di ba? Kung bakit nasira ito ng isang kalamidad ng ganun-ganun lang. So pwede pa rin. Ayun. So pwede siyang mag-demand ng refund. Tama yes, ba? At saka, parang reimbursement yun, Miss Ben. Opo. Plus may mga damages pa po na ina-avail po na maaari pong ibigay ng ating court as long as po approve po ito ng buyer. Ano ko ito pinakamatindi, Attorney Corinne? Yung nabentahan ka, umano ka sa kontrata dun sa isang developer pero nalaman mo wala palang license. Paano yun? Para magtinda sila ng mga ganitong proyekto? Yes, ito po ay isang basic na violation po, Ms. Ven, ng PD 957 o inuulit ko po, yung ating Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Specifically, Section 5 po ng PD 957, violation po yan. Ang nakasaad po kasi sa batas, lahat po ng developer or owners na magbebenta po ng mga units, subdivision units or lots po ay kailangan meron po siyang license to sell. Ito po ay ina-applyan sa department po, Ms. Ven, para po para ma-authorize po sila na magbenta ng units sa publiko or sa mga individual buyers po natin. Kapag ka po ito ay nakita ng ating mga buyers na wala pa ng license to sell ang ating developer, maaari po silang kasuhan ang mga developers dito po sa HSAC for violation of PD 957. Yun po ay yun ang first na gagawin po ng ating mga buyers. Ngayon, Ms. Ben, may mga pagkakataon kasi na pumasok na sa contract to sell ang ating buyers. Tapos nagbayaran na, meron na pong continuous payment. Then suddenly, saka lang nila malalaman na wala palang license to sell itong ating developer. Ang question po nila ngayon ay, paano yung aming contract to sell? Yan ba ay mavo-void na may invalid o walang visa na po ba yan? Ayan. Ang sagot po dyan ay hindi naman po siya automatic na mapapawalang visa po. Si developer po, pag napatunayan talagang wala po siyang lisensya na magbenta po sa publiko ng mga subdivision lots or condominium units, siya po ay maaaring patawan ng administrative fines or penalties po under PD 957. Pero yung kontrata po between the buyer and the developer, hindi po automatic yan na ma-rescind. Ang ating korte po ay, or dito po sa HSAC, kami po ay kino-consider po namin ng mga ibang provisions ng ating batas para protektahan pa rin po ang buyers natin. Ayun, maliwanag sa ating mga buyers at sa ating mga developers. So, Attorney Corinne, maraming salamat. Pero bago yon, sabi ng iyong doubter, good job, Mama. Okay. Good morning, everyone daw. Joining you from Iloilo, si Ma'am Cristeta Caluza Flores. Yung isa naman, si JJ Oli, ay from La Union. Gayon din si Ali Dumlao. Diba? Congrats, Attorney Corinne Flores from Ardebas, Romir. Nakong hirap. Okay. So, Attorney Corinne, maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Ven, sa inyong muling pag-invite po sa amin sa inyong show. At gusto ko lang pong pasalamatan din ang ating mga tagapakinig at ang ating mga viewers po, no? At Miss Ven, gusto ko lang pong ipaalam sa publiko na kung meron pa pong karagdagang katanungan tungkol sa jurisdiction namin dito sa HSAC po, maaari po silang tumawag or mag-message po sa 0917-837-5380. O para naman po dito po, para sa mga Region 1, dito po ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan at La Union po, maaari po ninyong i-contact ang aming official cellphone number na 0917-834-1235 or 072-619-5214 or i-message po kami sa aming Facebook page na Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch number 1 or mag-email po sila sa aming official email address na rab1@hsac.gov.ph. Okay. Maraming salamat po ulit, Ms. Ven. Maraming salamat, Attorney Corinne Fontanilla, Attorney for Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission. So maraming salamat, Attorney Corinne, sa atin din mga naging tagapakinig. Maraming salamat po. Ayan, sa ating mga viewers, maraming salamat po sa ating mga nakasama sa ating technical side, kay Julian Aliston at kay Rolly Bumatayo, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga. Ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas